Sobrang ang ganda ng sunset tonight. Pero sobrang ang ingay sa labas. Oh my God. Parang party-party. Hindi ko alam kung anong bansa yung nagse-celebrate ngayon. Pero feeling ko nanalo sila sa FIFA. Hindi ko sure kung dinig ba dito yung ingay. Ano sila sa gitna ng Granville. Ang ganda ng vibe. Sasaglit kami mamaya sa Granville. Titingnan namin yung mga kaganapan doon na related sa FIFA. So, sarado yung buong Granville ilang weeks na. And mga late pa, after pa ng FIFA, siya ulit bubuksan. And parang everyday may party na parang Pasko everyday na magdamag, maghapon magdamag, maingay talaga. Also, sobrang busy ako ngayon dun sa bike. And in fairness, kumikita ako ng pera pakonti-konti sa DoorDash. So, magdo-DoorDash ulit ako mamaya. And I think, kung magluluto man ako ngayon, yung mga simpleng meal na lang para makalabas agad ako. Ginawan ko rin ng konting improvements yung bike. So, nilagyan ko siya ng ganito, ng stand. Ayan, para maitayo ko na siya. And kinabitan ko rin siya ng rack dito sa likod. $45 yung rack. Tapos itong screen na to, actually parang yan yung nilalagay. Diyan nilalagay yung mga cookies kapag after i-bake para palamigin ng konti. 2 piraso yan. Pinagdikit ko lang gamit itong mga ziplock. Tapos nilagyan ko ng butas dito para diyan ko ikakabit yung tie ng bag. And napaka-effective naman niya. Ang galing niya. Nagamit ko na yan kagabi. Naka $40 ako actually kagabi. So super nice. And lalabas ulit ako mamaya. Papunta kami ngayon sa Granville kung saan nila sinara yung kahabaan ng Granville para sa FIFA World Cup 2026 dito sa Vancouver. Host yung Vancouver nung World Cup. And first time ko dadaan doon ng gabi. Ngayon nakasagsagan talaga ng party nila. Okay, maraming mga pulis. Pero usual yan ngayon na sobrang daming tao. Tingnan niyo yan. Oh my God, sobrang daming events. Lakad tayo dito. Parang fiesta yung vibe. Super nice. Medyo nilinis nila yung sidewalk. No, kasi may mga, alam mo yung mga HL dito sa side na to, hindi nila pinalis. Nandun pa rin nakatambay. Ito yung mga vlog na mga kasali sa World Cup. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo to. Mukha siyang tic-tac-toe. And in-extend talaga ng mga... Hindi ko na-appreciate yung pag-extend ng mga bars dito hanggang sa dulo ng kalsada. Pero ngayon, naintindihan ko na yung purpose niya kasi paggabi po, sobrang punuan talaga. Pag umaga, wala masyado yan. Hindi masyadong puno. Pero ngayon na gabi, tingnan nyo. Oh my God. Okay, magiging mas crowded pa dito paglagpas natin ng Helmcan Street. Kasi nandito talaga yung mga clubs at saka yung mga bars dito sa downtown Vancouver. Nung huling pumunta ako dito, nung huling nakita ko to, araw nun, wala pa masyadong mga nakasulat dyan sa goal niya. Pero ngayon, tingnan nyo, puno na ng mga messages. Very nice. Madami mga pa-event. Ang saya nung vibe. Tingnan nyo yan. Ito yung strip club dito sa downtown Vancouver. Dito sa Granville. Marami palang strip club dito sa downtown Vancouver. Pero ito yung isa sa mga pinakasikat dito. Yung strip Granville. Let's go! And siya, nakikiparty din siya. Oh my God, saan kaya siya papunta? Hello! I think yung mga choke point dito is yung area na to kung saan patawid yung mga tao sa kabilang sa kalsada, katulad nitong Nelson. Ito yung mga pagtawid-tawid yung choke point kasi meron silang mga parang barricade bawat kanto and kailangan maggit-gitan ng mga tao para makalagpas doon. Itong mga barricade na kulay pink na yan. Pero lalo na dito, ang daming tao. Ayun yung mga barricade na kulay pink. Oh my God, ang saya. Sure kung iba-iba ba yung pinapalabas na competition ng bawat bar. Yung ibang bar kasi mas maraming tao.
Tapos yung iba, marami ring tao, pero ito talaga as in doble yung dami ng tao na nakatayo hanggang sa labas. Meron din silang mga maliliit na table na ganito na pwede kayong maglaro ng soccer. Table soccer. Anong nangyayari dito? Okay, yung mga street performers. Actually, tinataas ko na lang yung camera kasi hindi ko na matatangkad yung mga tao sa harap. Kaya hindi ko kita kung ano yung nangyayari sa harap. Oh my God. I think ito yung mga usual na street performer dito sa Vancouver. Ngayon marami nang, dito sa Granville. Ngayon maraming nanonood sa kanila. Ang saya ng vibe. Oh my God. Medyo siksika dito ba? Yes, let's go. Ewan ko kung makakabot pa ba kami dun sa McDonald's sa kabila. Oh my God. Let's go. Ano kayang team sinusupport nila? Okay, balik tayo dito sa gitna ng kalsada kasi akala namin makakalusot kami dun sa gilid sa may pedestrian pero mas marami pa rin palang tao dun. Kapit na kami sa McDonald's, isang kanto na lang. Paglagpas dyan sa Smile. Oh my God. I know, but I Okay, know. feeling ko hindi na kami makakarating dun sa McDonald's. Okay, pero let's go. Oh! Ang daming lasing. And ang daming gumagamit din dito sa kalsada. Sa totoo lang, ang daming nagchochongke. Legal kasi yun dito. Ang daming RCMP. Ay, meron ditong iniikot-ikot tapos yung tumutugtog yung kanta ni Shakira. Dito ka nakatambay kagabi. So, ayoko makapiright pero ito tutugtog to kapag tutugtog yung Samina-mina ni Shakira kapag inikot na inikot. Hindi ko alam kung naririnig ba. Alright, just plays the music. Eh, anong nangyayari dito? Medyo tahimik na dito sa area na to, sa gitna ng Microsoft at saka ng Best Buy. Hindi na ganun ka-crowded katulad nung dun sa Nelson at saka Helmken banda. Pero actually, marami pa rin tao. Ano to? Oh, okay. I think gagalaw siya. I think gumagalaw yun. Yun yung mga nanggugulat bigla-bigla. May mga ganyan din sa Pilipinas eh. Sa McKinley. Dun sa Piazza. Wala nang tao dito. Ang sarap ng feeling maglakad dito sa Granville. Sa mismong gitna ng kalsada. Busy to. So hindi talaga usually sinasara ng ganito yung Granville. And daanan to ng sasakyan at saka ng mga bus. Isa to sa mga main street dito sa downtown Vancouver. And special lang talaga yung occasion today, kaya nakasara siya today. Hindi ko rin sure kung nakasara siya hanggang sa matapos yung FIFA or ngayong weekend lang, hindi ko sure. Pero very nice na makita na sobrang masaya dito sa Granville. Halos lahat din ng mga business establishment dito may mga nilagay na ganyan, mga FIFA-related na decorations. Ang sarap ng feeling. FIFA World Cup 2026, Vancouver, welcome. Microsoft, Scotiabank, Clock Tower. So, parang hindi umandar yung oras. Hindi, 10:37 na. 10:37 na ng gabi. Hindi ko alam kung saan nagsi-CR tong mga tao na to kasi walang mga portalets, walang mga mini toilet, and ayaw magpa-CR ng McDonald's. Uuwi kami ngayon para mag-CR. Pero hindi ko alam kung saan mag-CR yung mga tao na nandito. I think yun lang yung isa sa mga questions ko or problems dito na, ayun nga. And in fairness, wala rin mga umiiyer sa mga gilid-gilid. So, I don't know kung saan sila nagsi-CR. Pinlano ko actually na pumunta dito ng tirik na tirik yung araw. Pero, hindi ko kaya. Sobrang init kanina. Ngayon, 6:00 na.
And maliwanag hanggang 9:30. So, makikita natin kung ano itsura nitong Granville ng may araw pa. Today, I think part ng security nila na gawing see-through yung mga basurahan. And hindi kasing crowded today compare kagabi. May pa ring tao. May mga street performers. Tingnan natin kung, oh my God, anong ginagawa nito? Parang, parang delikado yung ginagawa ni Kuya. Hindi ko alam kung legal yan yung magsisindi ng apoy dito. What the heck? Wait. Sige, tingnan natin. Mag-uumpisa na siya sa magic trick niya. Oh my God. Oh no. So may hawak siyang apoy at saka itak. Okay, parang delikado yung ginagawa niya. Itong mga area kung saan kailangan makipagsiksikan ng mga dumadaan dito yung pinaka-ayoko na. Kaya kailangan makipagsiksikan dito sa part na to. Pero overall, maluwang naman dun sa gitna ng kalsada. May mga performers lang na naghahakot ng crowd, na nag-a-attract ng crowd kaya hindi masyadong makapaglakad sa gitna. Pero punta tayo dito sa gitna. Kadalasan nagpa-picture na lang yung ibang mga tao. Medyo pinagpapawisan ako, mainit. Namamasa-masa yung kilikili ko. And maraming nagreklamo nung nakaraan na yung BC Place kasi kung saan ginaganap yung mga games. Although stadium siya, malaking stadium siya, enclosed siya, hindi open yung taas niya. May nirereklamo ng mga tao na sobrang init daw dun sa stadium habang ginaganap yung mga games kasi summer dito. I'm actually surprised na matao. Akala ko gabi lang sila nagsisipag labasan para pumunta dito. And actually, mas maraming bata. Napansin ko lang ngayon, mas maraming mga pamilya na may dalang mga matatanda at mga bata ngayon na maliwanag pa. Pero kagabi, almost mga party people na lang yung gising at saka active. Okay, tingnan natin kung ano yung pinaperform dito. Oh, okay. I think magician siya. Alright, here we go. Back to the show. Kaso ang layo ko. Ayoko lumapit. Ayoko may pagsiksikan sa mga tao. Let's go. Continue. Okay, marami pa rin tao sa mga bars dito. Mga nag-extend ng mga lamesa nila hanggang dito sa kalsada. Tinatao pa rin talaga sila. Naglabas din sila ng mga ganitong lamesa dito. Very nice. And for mga bata yung naglalaro. I think mga bata at saka mga matatanda yung marami today. Ito yung sobrang daming tao kagabi. Tingnan natin kung ano yung game. I think yellow at saka blue. Australia siguro. I don't know. Napansin ko rin pala na ngayong araw, ngayon na maliwanag, konti lang yung mga RCMP. Parang so far na nakadalawang kanto na ako nang nilalakaran. Wala pa rin ako makitang walang mga pulis. Hindi katulad kagabi na sobrang kada kanto parang makakakita ka ng 20 na pulis. Siguro mga 200 na pulis yung active kagabi. Pero ngayon so far wala pa. May mga vendors din na nagtitinda ng mga souvenirs. Pero feeling ko mga overpriced lahat to. Yeah, for sure. Malapit na tayo sa pinakadulo. I think, ano yata yung strip club na maraming tao rin kagabi. The fruit room. Tama. Yun na nga yung Granville strip. Wala silang ganap gantong oras na maliwanag pa. Tingnan natin yung mga messages dito. I think mga pumipirma lang yung mga tao. Wala akong dalang lapis. Actually, tingnan ko kung meron akong dalang pangsulat. Leba, ma'am. Okay, tingnan natin kung susulat pa to. Oh my God, saan ako pipirma? Hanap tayo ng magandang person. I think perfect to. Tingnan natin kung susulat pa siya.
Hindi siya sumusulat. I mean, ubus na yung sulat niya, pero pagtsagaan natin. At least nakapagsulat tayo dito sa wall na to. Okay, balik na kita dyan. Perfect, let's go. Carlo. Napakaliit ang pirma natin compare sa kabuuan nitong buong wall na to. Very nice. Pasok tayo dito sa Looney Plus. Tingnan natin kung meron silang mga souvenirs na pang FIFA. Okay. Ang cute nito pero ayoko na masyadong maraming keychain. Actually, holographic stickers, $2.99 lang. Canada. I'm not sure kung meron pang ibang country pero nice. Bibilin ko to. So far, hindi pa ako nakakita ng Philippine flags. Oh my God, guys. Guys, kasasabi ko lang. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Yes. Hello, Philippines, mabuhay. Hi. Just this one. Okay. See. Oh, yeah? Okay. There you go. Thank you. Have a good day. So far, impressive yung pag-maintain nila ng cleanliness ng buong lugar. Like, sobrang daming tao kagabi. Hindi ko ma-imagine kung paano nila nilinis yung mga kalat. Or actually, meron din kasi silang practice dito na hindi sila masyadong marami or nagtatapon kung saan-saan. So, I think hindi rin talaga mag-struggle yung government or yung city para i-maintain yung mga kalsada kahit sobrang daming tao ngayong festival or ngayong FIFA World Cup. I think yung isa lang sa mga napansin ko ngayon na tanghali, amoy putok. Amoy putok yung ibang mga tao dito. Good morning, world. Sobrang ang cloudy today. Sana sumikat yung araw maya-maya konti. Ang sakit ng katawan ko I think 4 hours ako sa DoorDash kagabi. Puro padjak lang. And naka $46 ako. Plano ko ulit pumasada mamaya. Pero marami akong kailangan gawing gawaing bahay. I think kailangan ko na muna magsalang ng labada kasi wala na kaming damit na maisuot. Actually, marami pa kaming t-shirt at saka pants. Medyas at saka underwear yung problema. Sa totoo lang, hindi ko na maalala kung ito rin ba yung gamit namin last month. Pero, actually, feeling ko mas mabango to. Oh wait, no. Wala rin siyang scent. I think kailangan namin nung may scent kasi parang feeling ko nangangamoy kulob yung mga damit lately. I don't know. Unahin natin itong mga underwears. Sorry, hindi ko sinasadyang ibagsak. Ito ng super. Oh, fudge. Okay. Ayoko masyadong mag-effort sa pagluluto today. So, pasta lang muna yung gagawin ko. And I think meatballs yung ihalo ko. Yun na rin siguro talaga yung pinakamadali. Okay, mukhang maraming tao ngayon sa grocery. Actually, hindi naman pala. Mga nakatayo lang dito sa harap nanonood ng FIFA. Kailangan ko lang ng isang sibuyas, pero napakalaki naman ito. Oh my God. Siguro ito na lang. May sira. Ang hirap makahanap ng walang sira dito. I think ito okay na to. Okay. $3.49 to, which is good. Oh my God, napakamura nito. $5.72 kalahating kilo. Let's go. Actually, paubos na rin kasi yung eggs namin. So, free-range eggs. 1/4 lang nito yung iluluto ko today, tapos the rest, i-freeze ko. Ito yung paborito kong ilagay para dun sa spaghetti meatballs. And masarap siya. And medyo maanghang din. Go. Mix. Actually, kamay na lang natin. Oh. Okay. Nagkamali yata ako ng pinili na mangkok para dito. Masyado siyang maliit. Hindi ako makapag... okay lang yan. Let's go.
Okay. I think okay na yung gantong size. Perfect na yan. Or siguro litaan ko pa. Okay, nilitan ko pa ng konti itong mga meatballs. And then, kailangan ko lang ng kalahati nitong sibuyas. Okay. Okay. Caramelize ko to. Hindi ko sure kung magta-timing ba yung pagkulo nito at saka yung pagluto ng Ricardo, pero okay lang yan. Let's go. And itong mga tira-tirang sauce lang yung gagamitin ko. Actually, ito yung mga ginamit ko sa pizza na sauce. Yung paghahalo-haluin ko para dito sa pasta. Dahil medyo matagal na sila sa ref. I think mga 3 weeks na sila sa ref and kailangan ko na silang gamitin. Pero caramelize lang muna natin ng konti yung onion. And then isunod na natin yung meatballs. Okay, dakutin na natin lahat to. Okay. Okay. Okay, may balat na nasama pero okay lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's go. Okay, oh my God. Wala na akong space dito. Lagay natin to. Actually, dagdagan pa natin ng konti. Dahil naparami yung gawa ko ng sauce. Oh my God. Okay, I think perfect na yan. Let's go. Alexa, timer for 10 minutes. 10 minutes, starting now. Okay, iwanan muna natin siya. Itong leftover sauce. I'm not sure kung naparami. Feeling ko marami talaga yung sauce. Pero okay lang yan. Halu-haluin natin ng konti. Okay. And naalala ko, marami na rin pala akong fresh na basil. Napalakas yung sara ng pinto. So, ang dami kong basil ngayon na pwedeng i-harvest and ilagay sa top ng pizza ng pasta pala. Let's go. I think dahon-dahon na lang yung ikakat ko. Actually, isang buong sanga yung ikat natin. Tutubo pa rin naman sila. Perfect. Ang dami nito. Let's go. Alexa, stop. Let's go. And sobrang ready na yung pasta. I think kailangan na natin siya ilagay para hindi siya ma-over. Oh my God. Wala akong strainer. Actually, diretso ko na lang. From here. Let's go. See, it works. It works. Oh my God. Patay na natin to. Okay, medyo nag-struggle ako na haluin sila. Pero mukha naman silang masarap. Feeling ko magmumukha namang masarap to kapag nalagay ko na dun sa plato. Feeling ko. Okay, eto na yung final product natin. Tingnan nyo yan. Medyo nasunog. Nasunog ko rin yung ibang dahon ng basil pero okay lang yan. And umorder ulit kami ng pistachio roll cake galing Le Parfait. Very nice. Let's go. Okay, I don't know kung ano magiging lasa na to. Hindi ko pa siya tinikman. The whole time na niluluto ko siya. Pero tikman natin una yung meatballs. Homemade meatballs. Sarap. Yung pasta naman. Feeling ko hindi siya al dente kasi nasobrahan ko siya ng mga 1 or 2 minutes. Ayan, tingnan niyo siya. So hindi siya al dente. Pero hindi rin siya malabsa. Okay, oras na para tikman itong pistachio cake na, oh my God. Oh my God. Pistachio. Mukha siyang pistachio ice cream. Para siyang mga ice cream sa DQ. Oh my God. Let's go. Ang ganda niya tingnan. Tingnan niyo. Tikman natin. Okay. Hindi siya pistachio cake. Pistachio ice cream talaga siya. Ang dami yung pistachio sa loob.
Medyo nalalasahan ko yung pistachio. Usually, hindi ko nalalasahan yung pistachio, kaya hindi ako mahilig sa pistachio. Sobrang ang hirap matulog lately. Oh my God. 24 hours, sobrang ang ingay dito na yung chant nila na ole, ole, yung ganun. Yeah, so paulit-ulit siya na actually, nung una, akala ko parang Brazil lang yung may ganun na chant. Pero parang halos lahat ng mga teams na naglalaro dito, kapag halimbawa nakaka-score, ganyan, sobrang parang nag-i-erupt yung buong city. So ano ba, masaya siya sa umpisa, pero kapag halimbawa, ayun nga, gabing-gabi na, tas maingay pa rin, dumadagdag sila dun sa regular na ingay ng Vancouver kasi talagang maingay yung Vancouver. Laging may mga ambulansya, 24 hours. Ambulansya. Sabi ko ba ambulansya? Ayun. Nakaka-fatigue din siya. Pero ayun, maganda yung vibe. Maganda naman lahat. And I think mas enjoyable siya kung halimbawa nakatira pa kami sa Port Moody tahimik. Tapos kung gusto namin mga party-party, festive, pupunta kami dito. Ngayon kasi parang walang ganung option. Nasa pinakagitna kami ng downtown. As in parang dalawang kanto lang Granville na. Yung Granville yung sinara nila. Isang kabuuan. And nandun lahat ng mga tao na parang nung isang araw, Colombia yung naglaro. Tapos nandun lahat ng mga Colombian. Ano ba, yung Turkey, yung Britain. Oh my God. And so far, parang almost everyday na ako kumikita ng mahigit $40 sa pagdo-DoorDash. And minsan tinatry ko rin yung Uber Eats and nakaka $10 din ako pa. So sobrang, alam mo yun, parang sinisingit ko talaga siya lagi sa schedule ko na maka-sideline ng DoorDash at saka Uber Eats kasi parang yun lang talaga yung way na kumita ako ng sarili kong pera na hindi ako manghingi kay Ran. And ang sarap ng, ayun nga, mahigit isang taon na akong walang work after ko graduate and may mga utang ako sa credit card na kailangan ko ng bayaran. Oh my God. Hindi rin ako makapagpadala sa family ko sa Philippines. Pero ayun nga, positive ako. Hoping ako na ito na yung big break ko. Never ko rin talaga na-imagine na magdo-DoorDash or mag-Uber Eats ako. Pero so far, hindi naman siya masama. Siguro ang pinaka-ayoko lang, yung, ayun nga, kapag sobrang haba ng pila sa mga restaurant, tapos sobrang siksikan. Lalo na ngayon, sa pagbaba mo sa Taco Bell, sa McDonald's, ang daming tao, dahil nga rin dun sa FIFA. Pero siguro kapag halimbawa, tapos na yung FIFA, hindi na magiging ganun Alexa, stop! Feeling ko hindi na maging ganun ka-busy sa Granville. Magiging mas madali na lang yung pag-pick up. Pero ayun lang. Sobrang salamat sa pagsama sa akin today. Salamat sa panonood. If may questions kayo or curious kayo sa mga bagay dito sa Vancouver na hindi ko pa naipapakita, let me know. I-comment nyo below and I will do my best as long as legal or as long as safe gawin. I-explore ko para sa inyo. Ayun. Salamat. Kita-kits ulit next vlog. Bye.